Sige, pahihiramin kita. Pero, magtatrabaho ka sa akin. Sige ho, kuya. Payag po ako. Ibibigay ko yung hinihiram mo ngayon. Pero, ihatid mo lang yung pera. Tapos, pwede na mag-umpisa magtrabaho ngayon din. Ano ho, kuya? Hindi naman po pwede yung ganun. Wala pong kasama yung mag-ina ko. Pwes, kung ayaw mo, pasensya na lang tayo. Sige na! Kuya. Kuya! Nandito ka na pala, mahal. Gusto mo na bang maghain ako para makakain ka? Kakapi muna ako. Hindi pa ako gutom. Renz, bakit ganyan ka? Simula nung nawala yung gusto natin. Anong gusto mong maramdaman ko? Matuwa sa'yo? Matuwa sa mga kapabayaan mo? Bakit ba ako'y sinisisi mo sa pagkawala ng anak natin? Totoo naman, di ba? Hindi mo inalagaan ang anak natin. Simula nung pinagbubuntis mo siya. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi sa'yo ng doktor? Kung bakit nagkasakit yung anak natin? Magandang umaga sa inyong dalawa. Ito lang ang sagot sa katanungan ninyo. Base sa sinasabi dito, biglang humina ang atay ng anak niyo. Normal naman nung isinilang siya. Ilang buwan bago na-trace na humina yung atay niya, kaya nagkaroon siya ng hepa. Dok, anong dahilan? Bakit hindi naagapan? Huli na kasing malaman natin, masyadong humina na ang atay ng bata, kaya hindi niya na ito kinaya. Dok, saan daw po ba posibleng nakuha yung ganun? May pagkakataong namanan ng bata sa magulang, o di kaya sa kinakain ng ina habang pinagbubuntis niya ito. Sinasabi ko na nga ba, yung mga street foods na palagi niyang kinakain noon. Kung halimbawang nahabol natin gamutin ng bata, kakailanganin natin ng malaking halaga. Renz, Naalala mo ba yung sinabi ng doktor noon? Na pwede makuha ng bata ang kinakain ng ina? Di ba puro street foods na kinakain mo noon? tanungin mo nga yung sarili mo kung bakit ganun palagi kong kinakain. Renz, wala tayong pera para makabili ng masasarap na pagkain. Kaya kung may pagkukulang man ako sa anak natin, meron ka rin. Renz, anak. Narinig ko, nagkasagutan na naman kayo ni Rose. Oo, Nay. Naging babaya kasi siya sa pagbubuntis niya. Anak, huwag kayo magsisihan sa nangyari sa anak nyo. Diyos ang may kagustuhan sa lahat ng nangyayari sa atin. Sakit lang talaga, Nay. Siguro, buhay pa siya kung may hawak lang kaming pera noon. Naipagamot sana namin siya kung pinahiraman lang kami ni Kuya JR. Bakit parang iba yung kulay ng anak ko? Para siyang naninilaw. Renz! 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 Bakit ba, Rose? Kung makatawag ka, kala mo kung napapano ka na. Renz, tingnan mo tong anak mo. Bakit ganyan yung kulay niya? Para siyang may sakit. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Kahit gusto natin siyang ipatingin sa doktor, saan naman tayo kukuha ng pera? Bakit hindi mo subukang humiram ng pera sa pinsan mong si JR? Sige, susubukan ko. Kuya JR? Kuya! Orange, bakit na parito ka? Kuya, manghiram sana ako ng pera sa'yo.
Gusto kasi namin dalhin si baby sa ospital. Parang iba na kasi yung kulay niya. Dadalhin niyo sa ospital. Tapos, uutang din ka ng pera. Sige na ho. Emergency lang talaga. Kawawa naman yung bata. Yung mga bagay na yan sana ang pinag-iipunan nyo. Sige, pahihiramin kita. Pero, magtatrabaho ka sa akin. Sige ho, kuya. Payag po ako. Ibibigay ko yung hinihiram mo ngayon. Pero, ihatid mo lang yung pera. Tapos, pwede na mag-umpisa magtrabaho ngayon din. Ano ho, kuya? Hindi naman po pwede yung ganun. Wala pong kasama yung mag-ina ko. Pwes, kung ayaw mo, pasensya na lang tayo. Sige na! Kuya. Kuya. Anak, hindi natin pwedeng pilitin ang isang tao kung gusto niyang tumulong o hindi. Nay, hindi naman po hingi yun. Hiram po yun. Hiram. Anak, wala tayong magagawa doon kung ayaw nila. Kahit kamag-anak mo pa sila. Tinulungan ka nga ng pinsan mong si Jacob. Kaso huli na, hindi na kinaya ng apo ko. Siguro, kung mas inuna ko nilapitan si Jacob, baka nagkaroon pa ng pag-asang mabuhay ang anak ko. Kaso, mali ako ng taong nilapitan. Anak, lahat tayo ay may plano ang Diyos. Tanging siya lang ang nakakaalam kung hanggang saan lang ang buhay natin. Kaya tanggapin natin kung ano yung kaloob niyang mangyari. Friends, gusto mo ba sumama? Dadalawin ko sana si baby sa sementeryo. Namimiss ko na kasi siya. Alam mo, kahit ilang beses mo pang dalawin ang anak natin doon, hindi mo na siya may babalik. Bakit ka ba ganyan? Bakit ako yung palagi mo sinisisi sa nangyari? Renz, ano ba yan? Bakit lagi ka nalang galit kay Rose? Totoo naman, Nay. Nakasalanan niya kung bakit nangyari lahat ng ito. Sino ba may kagustuhan na mawalan ng anak? Nagdadalamati din ako, Rez. Tama na! Simula nung nawala yung bunso nyo, huminto na yung mundo nyo sa kanya. Isipin nyo naman, may isa pa kayong anak. Simula nung namatay yung bunso nyo, nawalan na kayo ng pakialam at panahon sa panganay nyo. Subukan nyo sumilip dyan sa kwarto. Palagi na lang una ng katabi niya at kayakap. Imbis na kayo. Hindi ba kayo naawa sa bata? Sa kanya nyo itoon ang lahat ng pagmamahal na meron kayo. Para sa panganay nyo. Dahil siya ang kapiling nyo ngayon. Tama po kayo, Nay. Hindi namin namamalayan. Napapabayaan na namin ang panganay namin. Masyado kayo naapektuhan sa pagkawala ng anak nyo. Hindi nyo namamalayan, may isa pa kayong anak na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Tama nga po kayo, Nay. Kawawa nga po yung panganay namin. Kaya ikaw, anak, huwag mo isisi sa asawa mo o sa sino man ang pagkawala ng anak mo. Diyos ang may kagustuhan ng lahat. Nandyan pa yung isang anak mo. Napakalambing ng panganay nyo. Ang sakit lang para sa isang magulang, Nay. Na binigyan kayo ng isang biyayang naglaho na parang bula. Sobrang sakit, Nay. Ganyan talaga ang buhay, anak. Bibigyan ka ng pagsubok para subukan ka kung gaano ka katatag. Opo, Nay. Kaya dapat mas maging matatag kayo para ipagpatuloy ang buhay at pagiging magulang nyo sa panganay nyo. Mas mahalin at alagaan nyo siya. Tama po kayo, Nay. Patawarin mo ako, Rose, kung sinisi kita sa nangyari. Alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Patawarin mo din ako, Renz. Mahal na mahal kita at yung anak natin. Tara, punta natin yung anak natin. Sige. Nay, salamat po ulit.